the relevance of the devotion to the Sacred Heart of Jesus. Pag sinabi pong relevance, ibig sabihin ay, ito ba ay may sinasabi sa ating buhay ngayon? Isa po ito siguro sa ating malaking dapat tanungin sa simbahan. Kapag narinig ko sinasabi ng iba, sa ibang bahagi ng mundo, kumakaunti na ang nagpapalit, kumakaunti na ang sumisimba, kumakaunti na ang nagre-religious, madre man o pare o brothers. May mga simbahan na sinasara. May isang kardinal. Nakita ko sa World Youth Day, sabi ko sa akin, ay, pag-uwi ko, ang dami kong trabaho. Sabi ko, lahat naman tayo pag-uwi, maraming trabaho. Sabi ko, ikaw, ano pinagkakaabalahan mo? Ang daming parokya na isasaka ko. Yun ang trabaho niya. Kasi, wala na raw tao. Minsan, isang parish priest, 10 lang ang parishioners. Kaya sabi niya, pagsasama-samahin ko na lang yung mga nagiging na parokya, pero ayaw naman ng bayan. Yung mga tao dahil diyan ako binigyaga, diyan ako kinasal, diyan binibig ang asawa ko, mawawala ang aming parokya. Pero bukod sa sinasabi natin, baka nai-influensyahan na pati ang mga Kristiyano ng sekularismo, materialismo, konsumerismo. Siguro pwede natin tanungin yung ating bang pangangaral, yung ating bang pagdadala ng ating devotion at mga practices. Ito ba ay kumukonekta sa mga tunay at pang-araw-araw na tinatanong ng mga tao? Hindi natin kinu-question kung mahalaga. Hindi natin kinu-question kung tama. Siguro ang tanong, lalo na po ngayon sa new evangelization ay, yun bang halimbawa, devotion to the Sacred Heart. Paano ba ang expression niya para sa mundo natin ngayon? Hindi aalisin yung devotion, pero paano ito mag-uusap sa mga tao na humaharap sa sitwasyon ng buhay na kaangin-angin sa ating panahon. Bibigyan lang ako ng isang halimbawa bago ko pumunta dito sa Sacred Heart. Meron po isang estudyante na ang kanyang thesis ay isasatagalog niya yung creed. Kung kanina po bang ibinulan na sa Brother June, bakit sumasatalakala ako? Pagdating ko doon sa consubstantial with the Father, ang anak ay consubstantial with the Father. Hindi sa Latin, substansya. Sabi niya, kapag ginawa ko Tagalog yan, na yun din ang gagamitin ko, ang anak at ang ama ay isang sustansya. Ano iisipin ng mga tao? Sustansya. Vitamina, minerals, pagkain, hindi nga parang hindi yan ako pwede kang gamitin yung substansya. As a term, kunin mo ano yung kahulugan doon. Tapos, maghanap ka ng salita, expression na tutugma sa ating panahon
yung sustansya sa akin ay hindi na philosophical term, kundi naging medical. At culinary. Nako. Ganyan eh. Kaya ang naging desisyon niya, kaisang sangka. Sangka ang ginamit. Yun po. Kaya ito po ang tanong. Hindi natin kinukwestiyon ang debosyon sa Sacred Heart po. Pag pinag-usapan ng relevance, ang ating pong ibig ipahalwating ay yung malalim na katotohanan ng debosyon sa puso ni Jesus. Ito ba'y tumutugon sa malalalim ng tamo at tighatik ng ating Panginoon? At papaano natin ito maging o-offer bilang talagang tugon sa mga sitwasyon ng tao ngayon. Marami po, pero hindi ko lang unang magsimula sa dalawa. Kasi itong heart. Nung nagkaroon po ng World Meeting of Families sa Philadelphia, inagbigay po ako ng isang conference tungkol sa mga sugat sa pamilya at papaano ang pananampalatayang Kristiyano ay makakatulong sa paghihilom ng mga sugat sa pamilya. Ang daming sugat sa pamilya. At ang pinakamalalalim na sugat ay nasa pamilya. Gumamit po ako ng isang halimbawa. Yung po bang yung mga ka-generation ko baka natatandaan ninyo ito. Yung mga bata rito, baka hindi na. May kanta naman eh. Si Bert Baka. Kaya ito may mga ka-generation ko yun. Yung nag-react pa. Sabi mo kanta, sabi, a chair is still a chair, even when there is no one sitting there. But a chair is not a house, and the house is not a home when there's no one there to hold you tight, and no one there you can kiss goodnight. Nakikita ng bahay mo, wala ka nang lang mabati. Good morning. Good night. Ano ang tawag ko? Bahay ba yan? O tahanan? Magiging tahanan ba yan? O bahay lamang? Then, the song continues. A room is still a room, even when there's nothing there but gloom. But a room is not a house, and the house is not a home when the two of us are far apart and one of us has a broken heart. Malaki ang bahay natin. Ang dami nating chandelier. Pero kung isa sa atin, broken hearted. Kahit ano ang sintihan ng ilaw, napakadilim. Napakadilim. Broken heart. And then, sabi ko, nung tinuloy yung kanta, sabi, now and then I call your name, and suddenly your face appears. But it's just a crazy game. When it ends in tears. Ito yung redemption. Sabi, darling, have a heart. Don't let one mistake keep us apart. I'm not meant to live alone.
when I climb the stairs and turn the key, oh, please be there, still in love with me. Darling, have a heart. Don't let one mistake keep us apart. Ilang pamilya, ilang may asawa, ang ganyan ng karanasan. At doon sa kanta, heart, a broken heart, darling, have a heart. May puso ka pa. Doon po sa World Youth Day sa Poland, sa isang gathering ng mga pag-aaral, ang tawag nila Caritas Youth. Talagang saludo ko sa kanila. Mga pag-aaral na ang involvement sa simbahan ay through volunteer work sa mga humanitarian and relief operations. Ang babata pero pumupunta doon sa mga refugee camps na tumutulong para magpahati ng mga refugees, yung mga nasasalat na sa grupo ako, ang babata, nung nag-sharing po sila, isang paulit-ulit na tema na lumalabas sa kanilang karanasan. Sabi nila, ang tanong ng marami ngayon, where can I find love? Nung narinig ko po yan, eto na naman, may naalaala ako ng bata ako. Where is love? Si Oliver Twist, yung isang orphan, yun ang tanong niya. Where is love? Does it fall from skies above? Is it underneath the willow tree that I've been dreaming of? Where is she whom I close my eyes to see? Imagine, I have to close my eyes to see. Will I ever know that sweet hello that's meant for only me? Who can say where she may hide? Must I travel far and wide till I am beside that someone whom I can mean something to? Where is love? Ilang bata ang katulad ni Oliver Twist nagkakaroon. Nasaan nila ba ang pag-ibig? Remember that girl, yung street girl na tinanong ang Santo Papa Pope Francis sa UST, bakit pinapalaga ang Diyos ang pagbubusa ng mga bata? Dahil nagtagatol yung bata, tinanong ako nito, ano yung sinasabi ng bata? Bakit umiiyak? In-translate ko, ako sabi, napakinig ka lang yung bata. But this is just one girl. Right now, as we speak, there are 65 million refugees. Walking, traveling, some of them dying. 70% of them Muslim. Kahit saan mo makita, kahit saan mo marinig, parang nagtanong sa iyo,
Please have a heart. Please have a heart. Sinisimulan ko po dito para ipabatid sa atin ang debosyon natin sa mahal na puso ni Jesus ay hindi maluluwa. Kasi ang ating mundo ngayon, kahit na po sa pinakamayayamang lipunan, maghahanap ng pag-ibig. Kahit ayos ang pakain, kahit ayos ang pabahay, kahit lahat may trabaho, bilang tao, hahanapin mo kayo pag-ibig at ang pakiusap mo. Sana may puso pa na matagpuan tayo sa mundo. Kaya ang unang bahagi ko ng aking pag-talk ay paanyaya sa inyo. Buksan ang mata, buksan ang tainga, buksan ang puso, buksan ang kamay, palakarin ang paa. Nasaan ang mga kapwa-tao natin na naghahanap ng pag-ibig at nagkakaroon, nasaan ba ang puso? Dito po, bilang mga Kristiyano, tayo ay sa lahat may puso siya. Salamat po. Yung nauuhaw, tumatakal po dito. Pwede magsalo-salo po namin ito. Thank you po. Sa punto po ito, pagkatapos ko yung nangyayara na tingnan ang kawalan ng puso o ang pagsasara ng puso, gayon din ang hinagpis ng napakarami. Nasaan ang pag-ibig? Diyan po nagsisimula sa akin ang ating pagtatalakay sa meron pa ba kahutugan ang Sacred Heart Devotion sa ating mundo. At ang sagot natin, dalawa pangalan yung aking ginamit. Yung sugat sa pamilya, yung sugat ng mga bata. No? Sagot natin, talaga, kailangan natin ng puso. Pero sabi nga natin sa devotion sa Sacred Heart, sana yung puso natin ay mahuhulog ayon sa kanyang puso. Lalo na po ngayong Year of Mercy, natutuklasan natin ano ba ang puso ni Jesus. Sa Biblia po, yung salitang ginamit na ating tinatranslate bilang heart o puso ay led. Kung yun ang problemahin yun. Pero kung titignan po natin, sabi nga introduction kanina ni Brother Jude, yung tinatawag nating puso ay hindi lamang yung katulad kayo na ang sinabi natin, puso ay emotions lamang, damdamin lamang, parang mga romantic lamang. Sabihin, bakit ba? Pag nakikita ko siya, kumakawag ang aking puso. Meron pa ako enlargement of the heart. Meron pa ako high blood pressure. May isa sa atin yung heart. Papaalam kayo sa magulang ko, magpapasal na ako. Bakit? Kasi pag nakikita ko siya, ang puso ko, tumatagulong
na salita para sa atin ay hindi lamang puso, kasi yung puso nga, parang naiwan lang sa emosyon. Baka ang maganda po ay loob, kalooban, the interiority. Kasi kung sa loob, nandiyan ang emosyon, nandiyan ang mga tagong lihim, nandiyan ang mga plano, nandiyan ang mga paghiganti, nandiyan ang mga pangarap, loob. At para sa ating mga Pilipino, loob, di ba sabi natin, papuri sa Diyos sa kaligtasan at sa hukay kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Yung loob, yan yung tao. Tapos po, kaya parang tayo, masama ang loob. Nagpagandang loob. Yan. Ano pa ba? Lamang loob. Yan ang aking mamaya. Kaya yung mga doktor ay handa na tumingin sa mga blood pressure. Mamaya, no? O kaya kapag ikaw ay ninakawan, sasabihin natin, nilooban. Yung inner sacred sanctum ay napasok. Ang ganda mo, ang loob ni Jesus. Ang kalooban ni Jesus. At yan po ang kinagmulan ng tinatawag natin mercy. Darling, have a heart. Where is God? Pwede sana natin sabihin, nandun sa loob, kalooban ni Jesus. Alam po ninyo, para simplihan ko lang po ito, itong habag ng Diyos na nagbumula sa kalooban ni Jesus ay may dalawang kumbagay ilog na nagtatakbo. Ang una po ay compassion. Compassion. Ang compassion po ng puso ni Jesus. Alam niyo kung saan namin yung salitang compassion? Sa rahamin. Pero yung rehem, alam niyo kung ano yun? Sinapupunan ng ina. The compassion of God. Kung ating isasalarawan sa mga tao na pamamaraan sa Old Testament lalo na, the compassion of God ay hindi galing sa puso, kundi galing sa womb of God. Kaya ang compassion of God is the almost instinctive attachment of a mother to a child. Para hindi mo na kailangan ng seminar para sa mga nanay, para mahalin ang kanyang anak bilang ina. Natural na yan sa kanya. Instinct. Kaya nga po, sa Isaiah 49, can a mother forget her infant? Be without tenderness for the child of her womb. Even should she forget, I will never forget you. Bakit may puso ang Diyos? Kasi anak kita. Galing ka sa aking sinapupunan. At pagbalik-balik pa rin man, kahit sugat-sugatan ka, kahit ikaw ay makasalanan, anak kita. Iwanan ka pa ng iba, ikahiya ka pa ng iba, anak kita.
only a mother could love. Parang hindi magandang pakinggan. Itong mukhang ito, nanay lamang niya ang magmamahal sa mukhang yan. Parang pangit pakinggan, pero madating nakatotohanan yun. Ano ba? Walang makikitang maganda ang ibang tao na walang koneksyon sa iyo sa mukhang yan. Pero dahil galing ka sa sinapupunan ng iyong ina para sa natin mo, maganda, may kagandahan ang mukhang yan. Naalala ko seminarista kami, kumakanta kami sa kasal. Ano ba, na-late yung simulan ko sa nato kami sa wild dog. Tingin natin, maya-maya, sabi na yan, andyan na. Usyoso kami, tingin kami, yung bride, parang anghel, nakapatapa sa langit. Sa kagandahan at kabusilakan. Tumingin kami sa altar, nandun na yung groom. Tumingin kami sa bride. Tumingin kami sa groom. Tumingin kami sa groom. Hindi bagay. Kung bagay yung bride, parang kagagalit lang sa langit. Yung groom, pasensya na po. Parang kakababa sa puno. Ang lolo ko namin, habang nagbibisa, kung ano ito pinag-uusapan namin, ano kaya ang nakita ng babaeng yan tungkol sa lalaki? Bakit na sinasayang ang buhay niya, ang kagandahan niya? Tapos kami naman, nag-iisip na ng masama. Mayaman siguro yung lalaki niya. Siguro, mamamatay na yun. Marami siyang makukuha. Ang ating darling Hagar. Ang wala kaming puso Pagdating sa reception, yung mga pari at mga seminarista, nung pa naman nilagay sa table na nakaharap, ito kinasal, tuloy lang ang aming magbabalikos. Hanggang sabi ng isang kaklase ko, kanina pa tayo walang charity, ha? Sabi na, wala tayo nakikita maganda sa lalaki kasi hindi naman natin siya mahal. Ang loob ng Diyos ay ang kanyang sinapupunan kung saan tayo nakakagulat. Siya ang manlilikha at kahit ang pagkayo natin sa Kanya, sa Kanyang loob, sa Kanyang sinapupunan, nandun tayo lagi. There will never be a moment where, as far as God is concerned, we are absent. Kaya kahit na makasalanan niya, ang tuwing niya hindi iba, ang other, ang tuwing niya, anak niya. We belong to each other. Kaya God could be tender. God could be patient. God could be forgiving. Hindi niya sinasabing tama yung ginagawa. Hindi ito kung sintidoro. Hindi. God is also just. God will say, what you did is wrong. But you are still my child. There is something deeper in the womb, in the loob of God that gives us hope. God will always be compassionate. Naalala ko sa propeta Hosea, parang magulang ang Diyos, sabi niya,
When Israel was a child, I took care of him. Tinuruan kong maglakad, inakay ko. Laging yung image ay ito magulang, family. And then sabi, nako, nung lumaki na ang Israel, nung lumaki na ang Ephraim, marunong ng maglakad, tinalikuran na ako, nakalimutan na ang kanyang pinagmulan. Galit na galit ang Diyos. At sabi ng Diyos, lulupitin na kita. Pero pagkatapos ko, 2 verses later, sabi ng Diyos, paano ba kita mapapabayaan? Paano kita makakalimutan, Ephraim? Hindi ako tao, ako'y Diyos. Anak kita. At pagkaalaala niyo ng Diyos, meron pang higit sa galit ng mamamayari. At ito ang compassion. Alam mo, madaling mawala ng compassion kapag ang tingin natin sa ibang tao ay iba, walang koneksyon sa atin. Yan ang loob ng Diyos. Laging nakikita isa kong anak, isa kong kapatid, isa kong kapwa. Pero hanggang hindi tayo maabot doon sa ganoong loob. And we look at each other as strangers, not as a brother, a sister, or even a parent. Aminin ko sa inyo kahapon ng 60th wedding anniversary ang mga magulang ko. Kaya medyo patutuwa kami. Pero siyempre nag-visa kami doon sa kung saan sila pinasal, sa Malapit Church. 60 years ago, pagkatapos ng kasal nila, hindi ko ako nag-advertisement mo. Doon sila naghapunan sa buka kami na restaurant, aristocrat. Hindi kahapon, pagkamisa, pumunta rin kami sa aristocrat. Tuwan-tuwa naman yung aristocrat. Ito, tumuti na kabalik after 16 years. Pero nung gabi, dinala namin yung magulang namin sa isang home for the elderly sa San Juan. Karamihan sa kanila, wala nang pamilya, wala nang binisita. Yung iba sa kanila, siguro, yung mga padre na mga volunteers, talaga magpapala. At sinasabi ko mga bawat elderly na nandun ay nanay ko. Ang bawat lalaking may sakit doon ay tatay ko. Kapag hindi ko maramdaman sa aking loob at sinapunan na sila'y nanay ko, tatay ko, kapatid ko, I will not be compassion. Ganyan ang loob ng Diyos. Sana ganun din ang loob natin. Lalo na sa mga katulad ni Oliver Twist na nagtatanong, where is love? Meron bang pupukpok sa akin at sasabihin sa akin, anak kita? At kayo kaluluwa, pero kung titignan natin, hindi maluluwa itong secret na andyan ang sukat ng mundo
lalo na yung pinakamalangit na sulat, will someone care for me? Meron ba dito titingin sa akin bilang kanilang sarili, magulang at anak? That's the compassion of God. Yung second, ating po ako magtatapos. Yung loob ng Diyos ay hindi lamang kung sinapupunan ng magulang ng ina that makes God compassionate. Because God sees not an other, but someone who is connected to me. Yung ikalawa po is katapatan, fidelity of God. Compassion and fidelity. Yung fidelity, katapatan ng Diyos ay ganun din. Nasa loob, hindi lamang yung kontrata o pirmahan, nasa loob ng Diyos. Ito po ay hindi na lamang sa pagiging ina-ama ng Diyos. Yung katapatan ng Diyos ay nakaugnay sa kanyang pakikipag-ipan, covenant. Kung yung compassion ay sa family, family relationship, magulang sa anak. Yung fidelity, ito naman ay nasa pakikipag-ipan ng Diyos sa bayan. Ang Diyos tapat sa kanyang pakikipag-ipan. Kahit na tayo hindi tapat, mananatili siya tapat. Ang salita naman po dito ay yung hesed na tinatawag. Hesed. Ito po yung hindi mabali-bali na pakikipag-tipan ng Diyos. At ang pakikipag-tipan na ito ay nagiging, sabi nga natin, extravagant. Bakit? Kasi po, nagiging tapat ang Diyos kahit na doon sa hindi na karapat-dapat na makatanggap ng kanyang katapatan. Tayo po kasi magiging mapagmahal lang tayo kung mapagmahal ka sa akin. Ganun lang tayo eh. Ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa iyo. Ganyan lang tayo eh. Gusto mo sa akin, hindi sige. Gusto mo rin ikaw. Mabait ka sa akin, hindi mabait ako sa iyo. Lokohin mo ako, lolokohin din kita. Pero ang Diyos hindi ganun. Ang Diyos ay, pinoloko mo ako, magiging papapahin ako sa iyo. Your thoughts are not my thoughts. Your ways are not my ways. Ito ang kaloob ng Diyos. Kaya sabi ko ng iba, itong fidelity of God is extravagant. Kasi labis-labis ang ibinibigay niya. Hindi na ito yung what the person deserves. Sabi pa ako ng iba, ang natatatago ng Diyos ay parang wasteful love. Parang nataksaya lang ng pag-ibig. Kasi ang pinag-uusan ng pag-ibig ay hindi naman katapat-tapat. O yung mga may anak sa inyo, baka pag pinala ng anak niyo yung kanyang nobyo o nobya, tatawagin mo sa malayo-layo yung anak mo, sasabihin niyo, college degree ka. Sasayangin mo yung edukasyon mo. Mapapamasawa mo. Tricycle rider. Siguro sa mundo, ganyan eh. Pero ang Diyos hindi. Kaya nga tayo naniligtas eh. Kung ang ugnayan ng Diyos sa atin ay tukusan lamang, He will give what we deserve.
wala itong Congress na ito. Lahat tayo ay tinutupo na sa nagagdagang apoy. We don't deserve anything. Pero bakit may salvation? Bakit may kaligtasan? Dahil ang Diyos handa na maging tapat. Kung susukatin niya, lagi tayo ulang. May ganyan, di ba? Sa Propeta Daniel na ginawang pelikula, tinimbang ka, ngunit kulang. Kahit na yung makakamayan, kulang kapatid. Kapag ang timbangan ay yung timbang ng kabutihan, kapanalan, katarungan, kulang tayong lahat. Pero salamat sa katapatan ng Diyos, may pag-asa tayo maligtas. This is pure grace. Mahirap unawain. This is pure grace. This is an act of God. A sovereign act of God. Walang nagtigil pa sa kanya yan. God is totally free. I will be faithful to you. You will be my people. I will be your God. Kaya nakalina yung darling, have a heart. Don't let one mistake keep us apart. Tumaas-taas lang yung kilay ng asawa. Simba na tayo, mauna ka. Ayaw mo maglakan na ang katabi ko ay hindi pangkali ang kilay. Nakakawa ka. Isang mga maliliit na bagay, hindi na yan. Putol na ang tipanan. So easy for us to cut fidelity. And the world is longing for that. That will save the world. Alam mo ninyo, sa kasal, pinapaniwanan ko ito eh. Minsan na, tumataba yung puso mo, parang nakunawakan. Diba? O ngayon, tutunaran natin ang tipanan ng Diyos sa atin, ang loob, ang puso ng Diyos na tapat. Kaya muna kayo sa tipanan ninyo. Ang kanyang kaligayahan ay kaligayahan ng mga pili. Ang kanyang busa, sasagot na siya, ay busa mo bilin. Wow! Ang kanyang pangarap, pangarap mo bilin. Wow! Sabi ko, yung utang niya, sasagot na siya, ay utang na yun. Tapos na ang tipanan. Pero si Jesus, pati yung hindi natin mabayaran, inapo niya. Sino sa atin makakabayaran ng infinite debt to God? Salamat sa kabutihan ni Jesus. Ito pong compassion na galing sa loob of God. Yung fidelity na galing din sa loob ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit may kaligtasan, may pag-asa. Ito ang dahilan kung bakit pati ang mga sugat ay maaaring mag-iwan. Ito ang dahilan kung bakit ang